1,200 kilometers. Endurance. Challenge. North Loop. So yan yung ating bag sa lahat ng participants na 550. Tayo yung pinakamabigat ang bag. Bag pa lang natin. Yan o. Yan o. 20 kilos na bag pa lang. Plus gasolina pa natin na 8 liters. So tumitimbang na 27. So gaano kabigat yun? Oh, sunod lang.
Boss, tanggal lang yan. Sobra na nga yung ano niyan eh. Yan o, butas yung piston na isa. May reserva tayo yan, kakabit na natin. Ayan, nasa Isabela pa lang tayo. Ay. Woo! Napalapat pa tayo ng piston. Woo! Ha? Ha? Linya Blanca, Pagudpod na, hindi ba? Ha? Pagudpod, hindi. Hindi, Tugigaro pa lang. Tugigaraw pa lang. Tugigaraw pa lang to. Tapos to. Grabe. Salamat sa Diyos. Pala si Sir, yung tumulong sa atin. Ang pangalan mo, Sir? Andreno Sillas. Oo, Andreno Sillas. So, dito yan sa Cagayan Nakadestino. Siya ay nag-rescue sa atin. So, ni minsan di ko pinagsisiyan na 2-stroke. Kasi talagang mapagmahalan 2-stroke, di ka pabayaan. Yan, magandang tanghali sa lahat. So, salamat nga pala ng marami sa nag-guest sponsor, si Boss Marlon Kasulukan. Yan, from ano yan, Cubao. Then kay Boss Obin Franz Dilia Palayaban. So, isang Philippine Looper, kauna-unang Philippine Looper yan na 2-stroke. Then kay Boss Thunder, maraming salamat sa pagsuporta. Then kay Boss Jean Paul Manalang, so salamat sa pag-sponsor ng gas. Then kay Boss 4 Jason Fernandez. Then salamat din kay Romelyn Gaya-Gaya. So lady 2-stroke owner yan from Olongapo City. Then shoutout nga pala kay Melvin Dragonton. Ang sabi niya, Ares lagi idol from Flying B, Ilocos Sur. So naalala ko siya yung nagbigay sa akin ng Cobra, kasi that time pagod ako eh sa kabigat ng bag ko. So medyo naawa siguro siya sa akin ng time na yun. Nagpagas kasi ako sa kanilang gas station. Then shoutout kay Raymond Toreno. Ang sabi niya, idol, congrats, ako yung nakipag-appear sa'yo sa Narbacan, Ilocos, naka-sniper, tibay mo idol. So siya kasi pilit niya akong hinahabol, bubuntot siya, yung pala tatapatan ako tapos magipag-appear kasi isa rin siyang Indo rider. So shoutout sa'yo, naka-sniper 155. Then shoutout kay Jobit Bondang Gutierrez. Ang sabi niya, congrats boss, proud kami sa iyo boss, dito lang kami mga katuti mo idol, sa susunod na laban mo idol, maganda dapat ang tono ng motor mo, they ride safe lagi, God bless. So salamat. Then shoutout kay John Carlos Celis. Sabi niya, salute master, congrats, kinayanan mo lahat ng pagsubok ng dinanas mo sa bakbakan, hindi man lang sumuko, nilaban mo talaga ang team 2-stroke. Lahat kaming mga ka-2-stroke nakasuporta sa iyo, napaka-solid ng mga 2-stroke family, lahat tulungan, walang iwanan.
So talaga sobrang solid yan, kaya never ko pinagsasihan na 2-stroke owner ako, di ba? Kasi kada barangay sa buong Pilipinas may 2-stroke owner. Then shoutout kay Marvin Santiago, sabi niya, oo nga, madali yan, habol oras, grabe, saludo sa'yo dun sa part na yun. Tapos yung suspense na biglang finisher ka pa, grabe, gulat at tuwa namin eh. Abang kami next endurance mo pre, congrats. So kasi that time pinost ko talaga na hindi ako nakapinish para makita ko kung sino yung mga taong basher sa akin, yung mga taong tunay na talagang sumusuporta. Kaya wala namang basher, kaya pinost ko na nung huli yung ako yung finisher talaga. Then maraming salamat kay Ninong Christian sa pagturo ng mga technique pag nag-aabere ang aking RXT, special sa ibang mga 2-stroke. So isa yan sa naging mentor ko na, you know, for example, overheat, then butas piston, isa sa nagaturo sa akin ng mga tips. Hindi yan mabait sa knowledge, diba? Kung hindi dahil sa kanya, diba, hindi ako matuto. Habang inaano niya yung motor ko, hindi ako ting-ting, tinuturo niya sa akin. Then maraming salamat kay Dre sa Lekon. Siya yung nag-rescue sa akin sa Cagayan Valley, Alcala. So siya yung nagbili ng piston set. Kundi dahil sa kanya hindi ako makaka-finish, di ba? Alam niya yung pagod ko, hirap ko. Kita niya, inaayos ko yung motor ko, di ba? So isang pulis yan na tropa natin 2-stroke. So maraming salamat sa lahat na sumuporta, na sumusuporta sa aking YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsusubscribe. And then kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe and click the notification bell para updated sa mga gagawin ko pang video, kasi marami ko pang plano sa 2-stroke. Gusto ko pa ulit tumakbo ng endurance, so by next year. Then balang araw kung magkaroon ako ng shop, then magkaroon ng medyo budget, bala ko pa rin mag Philippine loop gamit ang aking RXT. So subaybayan nyo ang aking paglalakbay sa 2-stroke. Alam mo yun, first take off kasi talagang winaswas ko yung RXT, kasi ang pekang goal ko talaga doon, mag-rank ako 100 pababa sa out of 550 participants. So ang hinahabol ko talaga doon is yung magkarang ako ng 100 pababa na peka mabilis puminish. Kaya from starting to first checkpoint, niratrat ko mga pang 140 ako nun, napaka mabilis makarating ng first checkpoint, diba? So kung hindi umaberya, kasi ano pa ang nangyayari kasi dun sa block, yung stud niya umangat, yung dalawang stud medyo lumuwag kasi matagal na yung stud na yun. Hindi ko siya naigpitan bago ako umalis. Hindi ko rin naisip yun, kaya sumingaw doon, kaya doon ako nabutasan ng piston, diba? Kasi hindi yun lean, kasi tinakbo ko na ng digmaan yan, tinakbo ko na ng ibi ng Pampanga yan. Madalas babad yan, hindi man lang ako nag-overheat, saka hindi man lang ako nabutasan ng piston, diba? Kasi pag singaw yan, talagang mangbubutas ang piston yan. Kung overheat naman, yun yung lean, diba? Kaya alam mo yun, kahit mahirap, talagang inano ko yung 2-stroke, nilabang ko. Kahit ang goal ko na lang talaga nung huli, nung pangalawa ko nasiraan, kasi 80 lang yung takbo ko nun eh. Talaga nag-chill na lang ako. Gusto ko lang talaga maiikot sana yung ruta, yun yung goal ko. Kasi malami yung takbo ng RXT. Gusto ko lang sana makauwi. Then picture doon sa ruta, nasa katunayan na ikot ko kahit hindi ako nakakuha ng tamang oras. Yun lang ang perang goal ko. Kasi alas 3 nasa pare pa lang ako. So marami na nakita nila ng iba na ano, yung ganong oras na alanganin na bago ako makapinish. So yung iba nawala na ng pag-asa. So sabi ko, habang ako pauwi, nagdarasal ako, sabi ko, Lord, sana kahit ngayon lang bigyan mo ako ng chance makapinish. Then kinakausap-usap ko yung motor ko habang nasa biyaya ko, parang akong tangan na rin nung mga time na yun. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko,
Red kasi pangalan ng ano ko ng RXT ko, Red. R-E-E-D, double E-D. So sabi ko, makisama ka naman. Then simula pa rito papuntang Pagudpod, mga kalahatian ng Pagudpod, Calaveria yan. Ba na, feel ko na yung RXT ko gustong nagiging aggressive na siya. Taas tumataas yung RPM. Sabi ko, this is a sign na gusto niya akong makapinis at ayaw niya akong mapahiya. Kaya yun, niratrat ko simula pa rito Cabanatuan, 846 km kasi dumaan ng Ilocos saka Cabalaon yun. So nasa 846 km, kinuha ko ng 10 hours. Talagang maraming pasalamat ko rin sa sa Ilocos kasi sobrang ganda ng kalsada. Tapos mga may ilaw, even sa mga malapit sa gubat, may mga ilaw. Tapos yung kalsada may ilaw din yung mga linya. Para kita mo kung mag-overset ka o hindi. Diba? So, sobrang struggle, sobrang hirap. Buti, nalampasan natin yung mga ganong pagsubok kasi isa sa naging lesson sa akin, dapat talaga alam mo kung magloko yung motor mo, alam mo yung troubleshoot kasi kung hindi ka marunong kahit bigyan ka ng parts, useless, di ba? Kaya dapat mabigay kong tips, dapat bago mo isabak ng endurance, kilala mo yung motor mo. Just in case magloko, kaya mo ayusin. Then may reserva kang piston, mga 3, 2. So that time tumatakbo ako ng 140. Naga 140 yung RXT ko nun. So isang panalangin ko, sabi ko sana walang tumawid. Kasi ang hirap na awatin nun pag 140 na. Bigla kang permera. Diba? Ang hirap awatin nun. Kaya panalangin ko na wala sanang tumawid. Ang ganda ng mga tuwid yung kalsada. Kaya yun, binigay ko na yung ng motor, yung best ng motor, saka best ko na rin. Ganda rin ng mga bangkingin, di ba? Kaya maraming salamat sa mga kapwa ko Indo Rider na gustong tumigil pero sabi ko wag na, okay lang ako, di ba? Maraming salamat nga pala kay Boss George magpahiram ng kanyang boots. Then maraming salamat kay Boss Dong, kay Boss Bernard Dong kasi alias niyan, naka YT 115. Salamat sa pagpahiram ng container na lagayan ng gasolina. So maraming salamat.